2 bus nagsalpukan sa Benguet. 1 patay, halos 80 sugatan. 3 pang bangkay nakuha sa guho ng tinatayong gusali sa Angeles, Pampanga. 1 linggo matapos ang trahedya, masangsang na amoy, nagiging problema na. Tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap ng articles of impeachment, bukas na ipapasa sa Senate Impeachment Court. Mapabundok man o dagat, mga alagang aso sa Benguet at Cebu, perfect tour guides ng mga turista. At Stars on the Floor Season 2 Celebrity Duos, bigay todo sa rehearsals para sa Grand Dance Showdown ngayong gabi. Stars on the Floor judges, magpapakitang gilas-gil ba? Nakatuto kami. Kapansin-pansin ang pagdaloy ng maitim na tubig na yan na diretso mismo sa dagat sa El Nido, Palawan. Ang malinaw na tubig sa dagat na bahira na ng malabulak na tubig. Ano yan? At saan ang galing? Ang detalye at iba pang pinakamainit na balita ngayong linggo, tutukan. Magandang hapon po. Isang pasahero ang patay at mahigit 70 ang naospital sa salpukan ng 2 bus sa Tuba, Benguet. Sinisilip sa investigasyon kung nawala ng preno o lagpas sa bilang ang mga sakay ang isang nadisgrasyang bus. Nakatutok si Jamie Santos. Parehong napinsala ang 2 bus ng Victory Liner na nagkasalpukan pasado alas 8 ng gabi ng Sabado sa bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur, Tuba, Benguet. Ayon sa mga responder, karamihan sa mga pasahero ay nagtamo ng mga pasa, gasgas at sugat mula sa nabasag na salamin. May isang pasaherong nailabas matapos maipit sa loob ng isa sa mga bus. Pagdating namin doon, may mga pasyenteng nakahandusay, nakahiga, nakaupo nasa area. Then nadatan namin yung 2 bus. Yung isa nasa itaas banda, yun yung unang nabunggo. Tapos sumunggo, nandun na sa baba, natumba, nag-flip. Yun. Meron isang patient na naipit sa bus pero luckily na-extricate naman. Sa datos ng Tuba MDRRMO, umabot sa 75 pasahero ang kanilang nirespondihan at dinala sa iba't ibang ospital. Kinumpirma ng Victory Liner na may isang pasaherong nasawi. Lumalabas sa investigasyon na nawalan umano ng preno sa may kurbada ang ordinary bus na may 87 sakay. Pababa na ito mula Baguio na makasalpukan ng pabagyo namang air-conditioned bus na may 39 na pasahero. Nahagip din ng ordinary bus ang isang SUV bago ito bumangga sa pader sa gilid ng kalsada at tumagilid. Accident-prone daw ang pinangyarihan ng aksidente. Dinala po namin lahat sa hospital, iba't ibang hospital kasi nga marami. Long sharp curve kasi, yun nga, diretsong pababa. So baka yung preno natin uminit. Kaya bumigay na. May mga tinitignan ng sanhi ng disgrasya ang pulisya. Sa initial na investigasyon po natin, sir, is ang claim ng yung isang bus is nawalan siya ng preno, which is i-confirm naman natin dito sa ginagawa nating investigasyon. Sasama namin sa investigation, sir, kasi ang capacity ng bus natin is 68. Sa initial investigation natin is 87 ang sakay po niya. Sa kanilang pahayag, humingi ng pasensya sa disgrasya ang Victory Liner. Nagsasagawa na rin sila ng internal investigation at nakikipagtulungan sa mga otoridad at ahensyang nakatutok sa disgrasya. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan pa ng GMA News sa makuhang pahayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay sa disgrasya. Sa disgrasya sa Maasin, Iloilo, 3 naman ang patay nang bumangga sa puno ang isang truck. Kargado ng mga kawayan ng truck na mabilis ang takbo hanggang sa tumbukin ng isang puno ng akasya. Bago nito, nadali ng truck ang kasalubong na motorsiklo. Dead on the spot ang driver at 2 sakay ng truck, habang nakaligtas ng isang pahinante na ginagamot sa ospital. Sugatan din ang rider at ayon sa pulisya, posibleng nawalan ng preno ang truck at sinadya na lang ng driver na ibangga sa puno. Kinumpirma ng isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte na bukas na magsusumite ng sagot
Sa Senate Impeachment Court ang kanilang kampo kaugnay sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Maghihigpit na rin ang seguridad sa Senado bukas. Nakatutok si Jonathan Andal. Handa na ang ipapasang sagot ng defense team sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa mga abogado ng BC na si Atty. Michael Powa, magpapasa sila ng sagot bukas na mismong deadline ng Senado na impeachment court. Pero hindi pa nila masabi kung personal silang pupunta sa Senado o ipadadala na lang sa email ang kanilang sagot. Sa media advisory ng Senado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi bukas, hihintayin ang sagot ng bise. Kaya mas maghihigpit ng seguridad bukas ang Senado. Sa gitna nito, itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na tungkol sa impeachment trial ang panukalang payagan ng mga senador na makilahok at bumoto online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. Sa July 6, sisimula ng paglilitis kay Duterte. Para matiyak ang seguridad sa Senado, oras na magsimula ng impeachment trial, nakikipag-ugnayan ng NCRPO o National Capital Region Police Office sa OSAA o Office of the Sergeant at Arms. Regarding po dun sa paglalagay natin ng barrier, magdidepende po yan sa magiging koordinasyon po natin sa loob ng Senado. Sa ngayon po, ang nilalagay na lang po natin is yung ating mga personnel na para ma-ensure po na kahit na may mga dumadating po or may mga ralista na nagkakatipon-tipon, ay maayos pa rin po yung flow ng traffic sa paligid po ng Senate. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bago po ang pasukan sa susunod na linggo, may mga namimili na ng mga murang school supplies at dyan po yan sa Divisoria at sa Baclaran. Pero, inflation is real din ba pagdating sa presyuhan? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Taon-taon Divisoria, Maynila ang punta ni Zaira para mamili ng school supplies para sa mga anak niyang nag-aaral. Mas mura kasi kumpara sa mall. Tatlo yung estudyante ko. Kapag bumili ako ng bultuwa, may chance na hindi ko mabili yung iba pa. Tulad ng uniform, ng bag. Ayon sa mga tindera sa Divisoria, mas mababa ang presyo nila sa ilang school supplies kumpara nung isang taon. Mas mura po kasi ngayon ang school supplies since mababa namin siya nakukuha. So kaya namin siya mas bigay na mas mababang presyo. Base sa nilabas na gabay ng Department of Trade and Industry na gabay sa pamimili ng school supplies, ang 80 leaves na writing at composition notebook dapat nasa 13 to 52 pesos. Sa spiral notebook, 14 to 49 pesos naman. Kung may tahi, hanggang 47 pesos. Ang intermediate pad, 22 pesos ang pinakamababang presyo. Ang kada piraso naman ng mga panulat, 12 to 18 pesos sa lapis at 3 to 21 pesos sa ballpen. 12 to 114 pesos naman ang crayons, depende sa rami ng laman kada box. Ang pambura, 8 to 20 pesos. Hanggang 69 pesos ang pantasa at hanggang 32 pesos ang ruler. Depende naman sa pwesto ang presyo ng school uniform. Sa pwesto ni Jimmy Manansala, hindi anya nagbago ang presyo. Medyo makakamura kapag dito sa bangketa lang. Pagka sa mall ka bibili, mga taas. Pinakamababa na yung 250. Dito, 200 lang. Sa Baclaran naman, namimili si Emily dahil mas malapit sa Cavite kung saan sila nakatira. 6,000 pesos ang budget niya para sa 3 apo. 2 bag, tapos yung mga uniform ng apo ko, 3 uniform, 3 short, 3 pants pa, tapos may sando pa, may short pa, may boxer pa. Sa pwestong ito dito sa Baclaran, mas mababa ang presyo ng mga school supplies ngayon kumpara nung nakaraang taon. Mahigpit raw kasing kakumpetensya ang mga online sellers. Mas mura ngayon, hindi noong nakaraang taon. Dahil lang sa mababa ngayon yung kuha namin sa supplier. Mas gusto ko po yung personal ko siyang nakikita. Para kung may defect, kita mo na siya agad. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Susunod, pagdiriwang ng football fans sa fans, nauwi sa riot. Maitim at malaburak na tubig dumaloy sa dagat sa El Nido. Stars on the Floor Season 2 Celebrity Duos magpapasiklaban na mamaya sa Grand Showdown. Tutukla dito sa 24 Oras Weekend.
GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News Online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo. Articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action. Nag-convene itong May 18 ng Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga alegasyon ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. I state your name. Suot ang kanilang maroon robes. Nanumpa ang mga senador bilang senator judges ilang araw matapos matanggap mula sa House of Representatives ang articles of impeachment. Pero ano nga ba ang nilalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Sa unang article, issue ang maling paggamit umano ng confidential funds na nagkakahalaga ng 500 million pesos na ginastos ng Office of the Vice President at 112.5 million pesos na ginastos ng Department of Education. Imbes na sumunod sa guidelines on the entitlement, release, use, Siniliban ng mga football fan ang mga bisikleta sa Paris, France. May nagtapon pa ng metal barriers sa apoy at nakipagirian. Nangyari yan habang ipinagdiriwang nila ang ikalawang championship title ng football team na Paris Saint-Germain matapos talunin ang Arsenal's Champions League final. Dali-dali namang inapula ng mga bumbero ang mga apoy. Saktong isang linggo matapos ang pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga, siyam na ang kumpirmadong nasawi. Habang tumatagal ang pagkuha sa mga natabunan, problema na ang pagsangsang ng amoy sa lugar. Mula sa Angeles, Pampanga, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan, dito mismo sa kinatatayuan ko, mga 100 metro mula doon sa mismong guho ay masangsang na nga yung amoy na para bang may nabubulok na patay na hayop. Yan din yung iniinda na ilang araw na raw ng mga residenteng nakausap namin. Pero hindi yan tuloy-tuloy. Depende sa lakas at direksyon ng ihip ng hangin. Ngayon ngang eksaktong isang linggo mula doon sa guho at sa pagpapatuloy ng search, rescue and retrieval operations ay 3 bangkay ang nahukay ng rescuers. Katawan ng isang lalaki na natagpuan ng rescuers 7:42 kaninang umaga sa Quadrant 2 ng gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Maingat nila itong binalot at inalis mula sa debris. Inaalam ng mga otoridad kung siya ang may-ari ng vaccination card na nakita sa lugar kung saan siya nahukay. Siya na ang ikapitong kumpirmadong nasawi mula sa gumuhong gusali. Ngayong hapon, nakuha ang ikawalo at ikasyam na bangkay. Inaalam pa ng Angeles City Health Office ang pagkakakilala ng 2 labi sa pamamagitan ng Disaster Victim Identification Protocol. Nasa 11 ang hinahanap pa rin dito sa guho, pero ayon sa Angeles PIO, habang inaalam pa nila ang identity ng mga natagpuang bangkay ay hindi nila inaalis ang posibilidad na may iba pang nasa guho. Pahirapan at minsay nakapagpapaantala ng operasyon ng panakanakang pag-ulan. May mga nadedetect din daw na paggalaw o movements ng mga pusa at daga sa guho, pero inaalam pa kung may kaugnayan ito sa mga nasawi. Pero ang tiyak, problema na ang masangsang na amoy sa lugar. Kaya nagsasagawa na rin ng disinfection, fogging at misting operation ng Angeles City Sanitation Team sa paligid ng area ng guho para mabawasan ang posibleng banta sa kalusugan sa mga tao dito sa lugar. Narito ang panayam namin sa isa sa mga residente pati na rin sa PIO ng Angeles City. Mabaho. Oo. Anong pakiramdam mo, sir? Malakas ang hangin. Nakita po during the patuloy na paghuhukay po ng ating mga responders, and then nung
parang nakaka-visual po sila, and yung amoy na talagang naging obvious, nagpatawag po nagpa-deploy ng K9 dog at na-confirm kung saan yung focus ng area. Doon po nagpatuloy yung ating mga responders upang ma-extricate yung katawan nitong biktima. Sa gitna naman ng investigasyon sa gumuhong gusali, pinatawan ni Angeles Mayor John Lazatin ang preventive suspension epektibo bukas June 1 sina Engineer Marlon Lingat, Structural Engineer ng City Engineer's Office, at Architect Norbert Lagman ng City Building Official. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig nila. Ivan, sa ngayon ay pabugso-bugso yung mahinang pag-ulan na nararanasan namin dito. Pero dahil hindi naman malakas ay tuloy-tuloy pa rin ang search, rescue and retrieval operations ng mga otoridad ayon na rin sa BFP Region 3. Yan ang latest mula rito sa Angeles, Pampanga. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Nagpatikim na ng ulan sa Metro Manila at ilang lugar sa bansa ang umpisa ng habagat season. Pero po sa ilang bahaing lugar, paano kaya naghahanda ang ilang residente? Alamin sa pagtutok ni Danoting Punco. Halos hindi maaninag ang ilang kalsada sa Metro Manila nang biglang umulan kagabi. Kahit hindi pa talaga tag-ulan, precursor o paramdam na ito ng habagat na opisyal nang nagsimula ayon sa Pag-asa. At asahan din ng mga ulan sa mga susunod na araw habang pinaiigting ngayon ng bagyong Doming ang habagat. For Metro Manila, magsisimula yung mga cloudiness starting tomorrow, tapos yung possible na buong araw, maulap at maulan, magsisimula yan ng Tuesday. Dahil yan sa effect ni Doming, sa ngayon ay generally northward yung paggalaw niya. Sa Sorsogon, pasulpot-sulpot ang ulan kahapon pero malalakas naman ang bugso ng hangin. Malalakas din ang alon kaya nahirapang pumalaot ang mga mangingisda. Sa Davao Occidental naman, rumagasa ang ilog dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Banta rin ang pagguho tuwing matindi ang ulan dahil lumalambot ang lupa. Sa Lake Cebu, South Cotabato, napurnada ang outing ng ilang maliligo sana sa Tedaan, Kini Nature Spring and Falls nang biglang magka-landslide kaninang umaga. Nagka-landslide din sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Pinagtulungang hilahin ang isang pick-up na nahirapang umusad. Nagbabanta rin ng matinding El Nino sa mga susunod na buwan. At taliwas sa pinaniniwala ang mas konti ang ulan pag El Nino, asahan daw na mas marami sa pangkaraniwan ang pag-ulan, lalo pa pagsapit ng Hulyo hanggang Agosto. Common misconception yan, no, na pag sinabi natin El Nino ay walang ulan or tagtuyot. Yung case for this year's El Nino, possible El Nino event ay towards the end of the year pa natin mararanasan yung lesser amount of rainfalls. Kaya naman kahit hindi pa gaanong inuulan, ang ilang mga taga-barangay Bagong Silangan sa Quezon City na laging nabibiktima ng baha tuwing lumalakas at tumatagal ang ulan, meron ng ilang mga pinaghahandaan. Basta yung ginagawa namin dito pag umuulan, inaano na muna namin yung gamit namin. Sinisecure muna namin yung gamit namin, di mababasa. Tapos kami, kahit naman nasa second floor kami, umanib pa din kami, umi-evacuate pa din kami doon sa taas kasi nasa gilid kami ng creek. Yung namin, rep at saka yung washing, yun ang importante para hindi siya maano ng baha. Pero kung sa tubig, lang naman, ulan, hindi naman basta-basta po babaha. Ikaso pag nagpaano yung mga dam, yun doon biglang tataas yung tubig. Yun, kaya nung nakaraang taon, July, buti hanggang dito lang. Hindi umabot sa loob, pero na kami, handa na. Danoting Punco, nakatutok, 24 oras. Paglilinaw po sa ulat kahapon tungkol sa investigasyon sa flood control project sa Senado, kaugnay ito sa komento ni Senate Minority Leader Tito Soto sa lilikhain umanong subcommittee sa ilalim ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi raw legal kung hindi raw idadaan sa plenaryo. Ngunit ayon sa senador, mali at hindi na ayon sa konteksto ang tanong sa kanya, kaya binawi ng senador ang kanyang pahayag. Nauna nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa flood control scandal. Anya, may bubuing subcommittee para rito at bukas ay mag-i-issue ng mga notice ang Vice Chair ng komite na si Senador Rodante Marcoleta. Mga kapuso, kayo ba ay madaling pawisan at mainitan sa gitna ng matinding init?
May posibilidad po na dahil po yan sa mataas na body mass index o yun pong timbang ng isang tao. Ang paliwanag na eksperto, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Tuwing ramdam ni Alicia ang matinding init, naglalagay siya ng yelo sa bimpo para ipunas sa batok at mga braso. Hirap daw siyang maglakad mula nang madagdagan ng timbang. 87 kilos na kasi siya. Mas nag-iingat pa dahil diabetic at may alta presyon pa. Nung 55 kilos ako, mabilis akong kumilos, hindi ako inihingal, tapos kaya kong maglakad ng ilang oras. Opo, hindi ko nararamdaman yung init nun, pero ngayon parang kunting lakad mo lang, mga 5 minutes, hingal na ako, todo pawis na. Si Aileen Dumilaw na todo pawis at hingal kapag mainit. 80 kilos na ngayon. Sinusubukan daw niyang mabalik ang 46 kilos na timbang niya noong 2016. Medyo nahirapan akong kumilos yung pag masyadong mainit ang panahon, mabilisan na kilos, inom agad ng tubig para hindi hihingalin. Ayon sa isang eksperto, mas madaling ma-overheat o uminit ang katawan ng taong may sobrang timbang. Ang mataba, maraming what we call excess subcutaneous fat. Yung taba na yon, yung excess subcutaneous fat, it serves as an insulator. Siyempre, pag mas mataba ka, mas malaki ang iyong body mass index, yung tinatawag natin BMI. Kaya mas mataas ang ating heat production, ang paggawa ng init. Payo nila para hindi makaramdam ng sobrang init ang mga nasa heavier side o obese. Ugaliing uminom ng tubig lagi para laging hydrated. Hinay-hinay rin sa pagkain. Pinag-iingat din ng mga nakakatanda at iyong naka-maintenance na gamot. Yung mga maintenance medications nila may work differently. Like for example, if you're during warmer weather, baka magkaroon ng effect yung mga gamot na iniinom nila because the tendency is our BP is much lower. Ayon sa Pag-asa, buong Mayo mararanasan ang matinding init ng panahon. Mas nakakaranas po ng mga heat index na matataas o yung umaabot po sa danger level. Mostly yung mga areas na po na yun, yung malapit po sa mga bodies of water and also yung mga areas po na highly urbanized, yung may marami na pong buildings. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Susunod, ilang estudyante na trap sa tumirik na roller coaster sa Amerika. At malaburak na tubig na nakitang dumaloy sa beach sa El Nido, Palawan. Saan kaya galing? Walang patid ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News Online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo. April 1, 2026. Naglaya mula Ushuaia, Argentina ang MV Hondius sa kayang mahigit 170 na pasahero at crew. Pero ang dapat sana'y crew sa South Atlantic na hinto dahil sa pagkalat ng isang nakamamatay na sakit. Saan nagsimula ang hantavirus infection outbreak sa MV Hondius cruise ship? Ayon sa Oceanwide Expeditions, ang travel company na nag-ooperate sa MV Hondius, galing sa 28 bansa ang mga sakay ng barko. Pinakamarami ang bilang ng mga Pilipino nito. Batay sa impormasyon mula sa World Health Organization,
kasama sa itinerary ng MV Hondius ang Antarctica, South Georgia, Nightingale Island, Tristan da Cunha, St. Helena, at Ascension Island. Ang mga lugar na ito ay itinuturing na ecologically diverse o maraming gubat at exposure sa wildlife. Pagdating ng April 6, 10 araw matapos magsimula ang cruise, isang lalaking pasahero ang nakaranas ng lagnat, pananakit ng ulo at mild diarrhea, hanggang sa mauwi raw ito sa respiratory distress o labis na hirap sa paghinga. April 11, nasawi ang lalaki habang naglalayag ang barko. Sa puntong ito, ang barko ay nasa gitna ng South Georgia at St. Helena ayon sa ship tracking website na Marine Traffic. Inabot pa ng April 24 o halos 2 linggo bago na ibaba ang kanyang labi sa St. Helena. Doon na rin bumaba at umalis ng cruise ang 30 pasahero. Kabilang ang misis ng lalaking nasawi at isang Swiss national. Ang misis ng namatay na pasahero ay nakakaranas na raw noon ng gastrointestinal symptoms. April 25, inilipad siya patungong Johannesburg, South Africa at lumala raw ang kanyang kondisyon sa flight. April 26, nakarating sila sa emergency department sa Johannesburg pero hindi nagtagal, pumanaw na rin ang ginang. Bukod sa mag-asawang Dutch, isa pang lalaking pasahero ang nagkaroon din ng lagnat, hirap sa paghinga at sintomas ng pneumonia noong April 24. Lumala ang kanyang kondisyon pagdating ng April 26. In-evacuate siya mula sa barko patungo sa South Africa noong April 27 at nanatili sa intensive care unit. Kinabukasan, April 28, isa namang babaeng pasahero ang nagkaroon ng lagnat at sintomas ng pneumonia. Matapos ang 4 na araw, May 2, pumanaw ang babae. Sa parehong araw, nakatanggap ng alerto ang WHO. Hindi inaasang aberya ang hatid ng roller coaster ride na yan sa isang amusement park sa Amerika. Tumirik ang ride kaya naiwan sa ere ang 8 estudyanteng sakay. Agad namang rumisponde ang mga otoridad. Tumagal ng mahigit 3 oras ang isa-isang pag-alis sa kanila sa roller coaster. Wala namang naiulat na nasaktan. Iniimbestigahan ang paghinto ng ride. I-inspeksyonin din muna ito bago muling patakbuhin. Agaw pansin ang malaburak na tubig na dumaloy sa White Sand Beach diretso sa dagat sa El Nido, Palawan. Ang sinasabing dahilan niyan at pinanggagalingan, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. May 20 nang makuna ng video ng isang hotel resort guest sa El Nido, Palawan ang pagdaloy ng maitim na tubig diretso sa dagat. Ang malinaw na tubig sa dagat, kitang-kita na haluan ng malaburak na tubig. Ayon sa uploader ng video, nang medyo tumila na raw ang malakas na ulan noong araw na iyon, doon na nila nakita ang rumaragasang maitim na tubig mula sa ilalim ng kanilang tinutuluyang hotel na patungo sa dagat. Sinusubukan naman ng GMA News na kunin ang pahayag ng naturang hotel kung saan nakitang dumadaloy sa culvert sa ilalim nito ang maitim na tubig. Ngunit wala pa raw silang pahayag sa ngayon. Hihintayin daw muna nilang makabalik mula sa ibang bansa ang kanilang general manager. Sabi naman ng barangay, matagal na raw itong problema sa lugar lalo na kapag tag-ulan. Hindi raw galing sa hotel ang tubig. Yan po ay isang nagaling po dito sa taas, sa bundok. Lumalabas lang po yan, siyempre pag ulan, kaya yung naipon na dumi, lumalabas po papuntang dagat. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Tourism at El Nido LGU. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Habang pinalalakas sa Pilipinas ang alyansa nito sa Amerika at Japan, hindi naman bumibitaw ang China sa pag-iit ng kanilang karapatan sa Bajo de Masinloc na pinalilibutan pa rin ng kanilang mga barko. Nakatutok si Chino Gaston. Handa raw Pilipinas na magsilbing bantay sa kalayaan ng karagatan sa rehiyon sa gitna ng mga issue sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Napapaloob daw ito sa Archipelagic Sentinel and the Guardian of the Freedom of the Sea na binuo ni UP Professor at Maritime Expert Professor J. Batungbakal. It begins first and foremost with our geography.
Our archipelagic waters are at the heart of busy and vital maritime trade routes. Hence, the Philippines is well placed to safeguard maritime liberty, and we will continue to adhere to international law. We will continue to work with countries that share our goal of protecting our rights and interests under UNCLOS. Ultimately, as strategic sentinel, we will stand watch over our sovereign rights and entitlements. And as guardian of freedom of the seas, we will stand watch with the international community. Isa sa mga unang nagtanong kay Teodoro ang Chinese senior colonel na si Chi Zhang na kinwestiyon ang panggugulo umano ng Pilipinas at pag-deploy ng mga sundalo sa mga isla at bahura sa West Philippine Sea. You mentioned that Philippines respect the rule of law and preferred peaceful settlements of disputes. However, in recent years, we have witnessed that Philippines send personnel in South China Sea. How do you explain such contradiction? Sagot ni Teodoro, hindi ang Pilipinas ang nanggugulo kundi ang China na ayaw idulog ang issue ng teritoryo sa formal arbitration na kinikilala ng international law. The encounters are caused by an occupant without any right or any legitimate claim that they are willing to demonstrate impartially before an international tribunal, such as in the arbitral award. Sa isang pahayag ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China, sinabi nitong nagpatrolya ang Navy at Coast Guard ng China sa palibot ng Baho de Masinloc. Epektibong paraan daw ito para mabandayan ang kanilang karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Pinabulaanan niyan ng Armed Forces of the Philippines. Ang naobserbahan daw ng kanilang puwersa ay mga nagkalat na Chinese vessels na nag-ooperate independently. Iginiit ng AFP na wala silang namomonitor na organisadong paggalaw, tactical maneuver o joint formation ng mga barko o aircraft na maituturing na isang military exercise. Nananatili raw mapagmatyag ang AFP sa pagmomonitor ng maritime domain ng bansa. Sabay paalala sa publiko na mag-ingat laban sa mga anilay propaganda. Para makatulong sa pagpapatrolya ng ating teritoryo, nangako ang Japan ng Abukama-class destroyers at TC-90 patrol aircraft. Nakipagpulong si Teodoro kay Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ukol dito. Hindi pa binabanggit kung ilang destroyers at patrol aircrafts ang matatanggap ng Pilipinas mula Japan. Samantala, muling pinagtibay ng Pilipinas ang matatag nitong alyansa sa Amerika kasabay ng pagdiriwang ng dalawang bansa sa ika-75 anibersaryo ng kanilang Mutual Defense Treaty. Ipinarating ni Teodoro ang pagbati kay U.S. Secretary of War Pete Hegseth sa ginanap na International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue kahapon. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Paglilinaw po sa aming ulat kaugnay ng Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Strat-based Group kaugnay sa eleksyon 2028. Ayon po sa Pulse Asia, lumalabas sa survey na malakas na vice presidential bet si Senator Erwin Tulfo. Lamang sa head-to-head survey si Tulfo na may 46% kay Senator Robin Padilla na may 38%. Pero kung magtatapat naman sina Tulfo at Senator Bongo, 47% ang nagsabing si Go ang kanilang pipiliing maging vice-presidente, habang 42% naman ang nagsabing si Tulfo. Lumitaw din sa survey ang mga pangalan ni Senator Bam Aquino, Senador Rodan de Marcoleta at Senador Raffy Tulfo. Sa pagkapangulo, lamang sa head-to-head survey si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Leni Robredo. 51% ang nakuha ni Duterte habang 41% naman kay Mayor Robredo. Lumabas din sa survey ang mga pangalan ni Senador Bam Aquino at Senador Raffy Tulfo. Isinagawa ang survey mula May 3 hanggang 7 na may sample size na 1,500 at nationwide margin of error na plus or minus 2.5%. Up next, Stars on the Floor Season 2 Celebrity Duos may mga pasabog para sa Grand Dance Showdown. At isang aso sa Benguet may kakaibang teknik sa pagbabaan ng bundok. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend.
GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo. Sa pinakailalim na bahagi ng ating mundo, matatagpuan ang Antarctica. Ang kontinenteng nababalot ng yelo, ang tahanan ng tinaguriang heartbeat of the planet o ang Antarctic Sea Ice. Mula sa kalawakan, tila kasi pusong tumitibok ang galaw ng yelong nakapalibot sa Antarctica. Sa loob ng maraming taon sa kabila ng global warming, naging regular at tuloy-tuloy ang pagtibok ng Antarctic Sea Ice. Hanggang nito 2015, nagkaproblema sa itinuturing na pulso ng ating mundo. Bakit nga ba nakababahala ang patuloy na pagbigay ng yelo sa Antarctica? Ito ang Antarctica, ang pinakatuyo, pinakamahangin at pinakamalamig na kontinente sa mundo. 98% ng landmass nito ang nababalot ng yelo, pati na rin ang dagat sa paligid nito. Ang Antarctic Sea Ice ay lumalawak tuwing autumn at winter at nababawasan pagsapit ng spring. Pero hindi lang ang mistulang pagtibok nito ang dahilan kung bakit ito tinawag na heartbeat of the planet. Kapag nagiging yelo ang tubig dagat, naiipon ang asin sa iba pang bahagi ng tubig at lumulubog sa ilalim ng dagat. Ang prosesong ito ay mahalaga sa global ocean circulation kung saan nakadepende ang distribusyon ng oxygen at nutrients sa dagat at nakasalalay ang buhay ng maraming species. Ang sea ice ay proteksyon din natin mula sa labis na pag-init ng mundo. Nagsisilbi itong tila salamin na nagbabalik ng solar energy pabalik sa space. Kung wala ito, ma-absorb ng dagat ang init, bagay na nakaaapekto sa ating global climate at mga ecosystem. Sinasangga rin ng sea ice sa mga alon bago umabot ang mga ito sa ice shelves. Oras na mawala ang sea ice, mabilis na mapipinsala ng mga alon. Kapapasok lang po ng balita, muling dumaloy ang uson sa Bulkang Mayon. Ayon sa FIVO, sa karoon ng pyroclastic density current na nagdulot ng usok ang bulkan na patungo sa east-northeast nito. Nakataas ang alert level 3 sa Mayon. Ibig sabihin po niyan, ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa inaasang dagsa ng mahigit 28 milyong estudyante sa susunod na linggo, kamusta kaya ang classroom student ratio ng ilang pampublikong paaralan sa Metro Manila na may pinakamalaking populasyon? Nakatutok si Von Aquino. Isa sa may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante sa Quezon City ang Commonwealth Elementary School. At sa paparating na school year, nadagdagan pa ang mga nag-enroll sa kanila sa kindergarten. Sa taya ng pamunuan, naabot sa 7,000 ang kanilang mga estudyante ngayong pasukan. Dahil dito, kinakailangan pa nila ng 2 silid-aralan. Sa ngayon, ang classroom-to-student ratio nila ay 1:20-25 sa kinder, 1:35-40 sa grades 1, 2 at 3, at 1:40-45 naman sa grades 4, 5 at 6. Meron po kasi mga rooms na maluwang, big rooms. Na kung i-divide po yun, magkakasya po yung 20 kinder pupils saka another 20 dun sa kabila. There's a division. Kaya kasya po yung 40 pupils, kinder pupils sa isang classroom. Sumulat na raw sila sa Department of Education para tayuan na lang ng gusali ang kanilang covered court. Hiling din nila na mabigyan ng laptop ang kanilang mga guro at mabigyan sila ng TV para makatulong sa kanilang lectures.
Paggawa ng partition sa mga classroom din ang solusyon ng Bagong Silangan Elementary School na may pinakamalaking bilang ng mga estudyante sa Quezon City. Halos 9,000 ang kanilang enrolled students. Ang kanilang classroom to student ratio, 1:35:45 at 1:50. From grades 1 to grade 3, most of their classroom are partitioned. Pero yung grade 5 and grade 6, standard classroom yon. Ito yung covered court ng Bagong Silangan Elementary School na naisana ng kanilang pamunuan na ma-convert bilang multipurpose building. Kapag daw kasi nangyari ito, magkakaroon sila ng 12 karagdagang classroom na makakatulong nila para naman mabawasan yung dami ng mga estudyante sa kada silid-aralan. Kulang din daw sila ng 5 guro, pero nag-commit na nila ang DepEd na bibigyan sila ng karagdagang guro. Habang yung teacher ay wala pa, ang ginagawa namin ay nag-a-assign kami ng mga special teachers to handle those on leave or naka-transfer ng mga teachers. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DepEd kaugnay sa mga pangangailangan ng mga paaralan. Pero nauna na nilang sinabi na 9,000 classrooms ang inaasahan nilang matatapos ng DPWH ngayong taon. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Tonight is the night. Ang magpapasiklaban sa dance floor ang mga celebrity duo ng Stars on the Floor Season 2. Ang mga pasabog at preparasyon nila para sa Grand Showdown. Alamin sa chika ni Athena Imperial. Rehearsals pa lang, hataw na agad sa dance floor ang Season 2 Stars on the Floor celebrity duos para sa Grand Dance Showdown ngayong gabi. Kanya-kanyang pasabog ang gagawin ng 5 grupo. Tiwala na kaya kasi kadalasan kapag iniisip nga natin na naku, baka hindi ko to magawa, yun talaga mind over matter. Dito sa journey na to, mas naging positive ako, mas tinabi ko yung ego ko, mas tinabi ko yung pride ko. So I think mas nakatulong din siya mismo sa kung sino si Paul. Sobrang saya, although mahirap pero masaya. Sa nalalapit na finale ng Dance Showdown, masaya ang contestants sa nabuo nilang samahan. Pamilya. Yes, Pamilya ko na to. Dahil nga finale na at lahat kami sinasabi namin na mamimiss namin ito. Mamimiss namin yung pagod, mamimiss namin makasama isa't isa. Excited na rin ang Stars on the Floor host na si Alden Richards na mapanood ang pinaghirapan ng duos. The concept of the showcase for tomorrow are all ideas to ng mga dance star duos. Kumbaga walang theme, walang dance style, walang twist. Sila lang yung nag-isip kung ano yung i-showcase nila for the grand finals. Pero pati pala si Alden at Stars on the Floor judges, magpapakitang gilas din tonight? Yan ang aabangan mamayang 7:15 ng gabi sa GMA 7. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Ipinakita po ng ilang aso na sila ang perfect na fur guide, mapabundok man o dagat. Ang isang asong expert hiker sa Benguet, kinaaliwan dahil sa kanyang amazing technique sa hiking. Aba, habang dahan-dahang naglalakad, pababa ng bundok ang ibang hiker, chill na nagpapadausdos ang fur baby na si Butchie. Nasaksihan niya ng uploader na si Sofia na maging fur guide nila si Butchie sa pag-akyat sa Mount Kotkot at Mount Bukaw sa Benguet. Ang aso namang si Chappy, tila klingi sa mga ine-entertain na turista sa Virgin Island sa Bantayan, Cebu. Hindi pa man kasi nakakalayo ang bangka ng isang grupo ng mga pauwing turista, tila na si Punks na siya. At hinila ni Chappy ang tali ng bangka na para bang pinipigilan silang makauwi. Oo nga, pag ganyan ka-cute talagang babalik-balikan nila, di ba? Perfect fur guide. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.